Sino ang pangatlong anak nila Eva at Adan? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Ma'am, Sister, Patricia Odasco. Hello po sa iyo kapatid. At ngayong araw po, ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa buhay ni Seth. Sino po ba si Seth? Si Seth po, siya po yung pangatlong anak nila Eva at Adan. Now, sabi po rito sa Genesis chapter 4, 25 to 26, Adam made love to his wife again, and she gave birth to a son and named him Seth. So si Seth po, siya po yung pangatlong anak na lalaki nila Eva at Adan. Hindi ko lang po alam kung pang ilan exactly, no? Pero kasi ang nakalagay lang sa Bible ay yung mga importanteng pangalan. Kasi sila Eva at Adan po, marami pa po silang mga anak, no? Marami pa silang mga anak na babae at lalaki. Kaya nga yung pangkaraniwang tanong, paano sila dumami? Samantalang ang binanggit lang naman sa Bible, si Cain, si Abel, and then si Seth. Mga kapatid, marami po silang anak, no? So, another question dyan, ano yun, nagkaroon ba ng incest? Nag-asawa yung magkakapatid. So, yan po yung mga pinag-uusapan sa seminary, pwede rin natin pag-usapan sa mga susunod na devotion natin. So, pinag-usapan natin si God, pinakaumpisa, dito sa edition natin na ito. Then, pinag-usapan natin si Adan, si Eva, and then pinag-usapan natin patungkol kay Cain at Abel, tapos yung patungkol kay Satan and yung mga demons and angels. So, ito po yung pinakapang intro natin, no? Para makita natin yung kabuuan ng Bible na meron palang good creation, merong fall, ibig sabihin pagkahulog sa kasalanan ng tao na sinimulan, kumbaga nag-originate kay Satanas, and then we talk about angels and demons. And ngayon po, pag-usapan natin patungkol naman kay Seth. Ito po yung pangatlong anak nila Adan at Eva. So, balikan po natin yung verse. Adam made love to his wife again, and she gave birth to a son and named him Seth, saying, God has granted me another child in place of Abel, since Cain killed him. Seth also had a son, and he named him Enosh. At that time, people began to call on the name of the Lord. Now, ito po yung mga katuroan natin ngayong araw. Number 1, God provides another messianic line through Seth. Now, remember, sabi po ng Panginoon nung nagkasala sila sa Genesis chapter 3 verse 15, sabi ng Diyos kay Satanas, no? Ito yung proto-evangelium, the first gospel. At pinaka-promise ng Diyos na ipapanganak si Jesus, the Messiah, the Redeemer. So, sabi ni God doon sa Genesis chapter 3 verse 15, yung lahi ni Satanas, yung seed ng serpent, tsaka yung seed ng babae, maglalaban yan. Anong nangyari, no? Yung nanganak si Adan at Eva, si Cain at Abel, naglaban nga. Alam naman natin mula sa 1 John chapter 3 verse 12 na si Cain, he belonged to the devil. Si Abel, he belonged to God. Tapos naglaban sila, no? Yun yung direct and immediate fulfillment ng promise ng Diyos na yung lahi ni Satanas at yung lahi ni Adan at Eva maglalaban. Ang problema, si Abel namatay. Paano na yung lahi ng Mesaya? Hindi naman pwedeng manggaling kay Abel, ay kay Cain. Kasi pinatay niya si Abel, dapat manggagaling kay Abel yung lahi ni Jesus ng Mesaya. Pero dahil pinatay ni Cain si Abel, tanong, saan manggagaling yung Mesaya? Kasi according to Genesis chapter 3 verse 15, na yung Mesaya ipapanganak in the future at siya yung dudurog sa ulo ni Satanas. Kaya po dito sa una nating katuruan, God provides another messianic line. Ibig sabihin yung salinlahi ni Jesus, ang Diyos nag-provide sa pamamagitan ni Seth. So, yan po yung number 1. Pangalawa po, God preserves His plan even after tragedy. Kahit na pinatay ni Cain si Abel, yung Diyos preserve niya pa rin yung kanyang plano. Ano pong matututunan natin dito mga kapatid? Yung kasalanan, yung kasamaan, even all the forces of darkness, even Satan himself cannot stop the plan of God. Walang kahit anong kayang gawin si Satanas para pahintuin o pigilan yung isang bagay na pinagdesisyonan ng Diyos.
Alam niyo po, personally, nagbibigay ito ng comfort sa akin eh. Kasi alam ko na yung Diyos mabuti, meron siyang mabuting plano sa buhay ko, mabuting plano sa iyong buhay, at pinagdesisyonan ng Diyos yun. At kahit si Satanas, kahit ng mga jablo, or kahit anong mga circumstances sa buhay natin, once na pinagdesisyonan ng Diyos yan, walang makakapigil dyan. So, we know, we believe that God is sovereign, siyang makapangyarihan sa lahat, at walang makakapigil sa Diyos. Kahit napatayin pa si Abel, yung plano ng Diyos na tubusin ang buong mundo at durugin ang ulo ni Satanas, hindi yan mapapahinto ni Satanas kahit papatayin niya si Abel. And actually, makikita niyo po sa kabuuan ng Biblia, no, na yun ang goal ni Satan. Patayin yung lahi, salinlahi kung saan magmumula si Jesus. And ako, na-imagine ko lang paano predict ni Satanas, no? I don't think he knows everything. So, siguro inaantabayanan niya kung saang lahi ipapanganak si Jesus. Kaya pinagpapapatay niya yun, ginagawa niya ng masama at kinakalaban niya. Hanggang sa panahon ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, pinapatay niya pa yung sa pamamagitan ni Herodes, yung maraming bata sa Bethlehem. Kasi nga, para patayin talaga yung Messiah, yung Savior. Pero tanda natin, God preserves His plan even after tragedy. Kahit anong maging trahedya yan, kahit anong mga gawin ni Satanas dyan, i-preserve ng Diyos yung kanyang mga plano. At yung plano ng Diyos ay magtatagumpay. And number 3 po, God prepares an appointed time to fulfill His promise. May promise ang Diyos, Genesis chapter 3 verse 15. Yan po yung simula, kumbaga una sa maraming mga pangako ng Diyos. Pero lahat po ng yon, mga kapatid, ay merong appointed time. Hindi natin pwedeng madaliin ng Diyos. Hindi natin pwedeng diktahan ng Diyos, Lord, gawin mo na yung plano mo ngayon na mismo, right here, right now. We can't do that. God has His own plan, and God has His own timing. Alam niyo po sila Eva at Adan, they really look forward to the coming of the Messiah. Parang ngayon lang siguro natin narinig yung marami sa atin, no? Talaga ba sila Adan at Eva, inaabang yung pagdating ni Jesus? Yes, of course. Kasi pangako ng Diyos yan sa kanila. Actually, pag inaral mo yung kapanganakan ni Cain, akala nila si Cain na, si Lord na, si Yahweh na nagkatawang tao si Cain. Akala nila Messiah na yung dumating si Cain. Pero later on, na-realize nila na hindi pa pala si Cain yun kasi si Cain naging murderer. Tapos pinatay niya si Abel. Siguro na-confuse na rin sila. Saan ba manggagaling yung Messiah? So, dito po sa pinag-aaralan natin, si Seth yung ginamit ng Diyos para i-fulfill yung promise ng Diyos. Yung lineage na yun, sa linglahi ni Jesus ay ma-preserve. At inabangan po yan ng people of God hanggang sa panahon ng mga Israelita, hanggang sa panahon ng mga kahuli-hulang mga propeta, hanggang sa kahuli-hulang ng Old Testament, inaabangan po nila yung pagdating ng Messiah. Pero tandaan natin, bagamat sobrang nananabik sila sa pagdating ng Messiah, God has His own appointed time. Kaya nga po, sinasabi sa Galatians chapter 4 verse 4, when the fullness of the time has come, God sent forth His Son. Merong fullness of time, merong appointed time, merong opportune time na ang Diyos mismo ang nagdedeklara o nagtatakdak. At yun po, bilang mga mananampalataya, we have to trust God's timing. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, follow God's definite plan. Ang Diyos merong blueprint. Sipin mo, pag nagtatayo ka ng bahay, merong blueprint yan. Merong sinulat, drawing yung architect. Lahat tayo mga foreman lang, lahat tayo mga ano lang, no? Mga mason, yun lang yung role natin. Sundin kung ano yung sinabi ng chief architect. Si God po yung chief architect natin. Meron siyang definite plan. Hindi natin pwedeng baguhin yun. Alam niyo po kung bakit pumapangit yung isang bahay o isang struktura? Kapag yung mga foreman, yung mga manggagawa, pilit nilang ginagawa yung sarili nilang plano. At hindi na ayon doon sa sinabi o drawing ng arkitekto. Now, sa buhay Kristiyano rin, no? Bagamat di natin kayang pigilan ng plano ng Diyos, may freedom pa rin tayo na sumuway sa Diyos. Pero tandaan natin, laging ang Diyos ang nananaig. Salamat sa Diyos, no? Yun ay tinatawag nating grace of God, biyaya ng Diyos. Now, we have to follow God's definite plan. He is our chief architect. At pwede naman nating padaliin yung buhay natin. No? Simple lang naman yung buhay. Just follow God, follow His plan. Kahit mahirap, kahit may pagsubok, just follow His plan. Everything will turn out to be beautiful. Magiging maayos at maganda ang kakahinatnan pag tayo po'y sumunod sa plano ng Diyos. Number 2 po, trust God's appointed time.
Again, di po natin pwedeng madaliin ang Diyos sa mga bagay na pinagdesisyonan niya at itinakda niya. Meron pong takdang oras, takdang panahon ang bawat bagay. Sabi nga po sa Ecclesiastes chapter 3, He makes all things beautiful in His time. Sa timing ng Diyos, ginagawa niyang maganda ang lahat ng bagay. Now mga kapatid, isipin po natin, tayo po ay mga players lang. No? May mga roles tayo, kaya ito yung point number 3 natin. Play your role in God's story. Yung Biblia po, it's not about Seth, it's not about Adam or Eve, it's not about David or Solomon, it's not about Samson, and it's not about Gideon or Prophet Daniel. Lahat po ng mga characters sa Bible ay parte lang ng istorya ng Diyos. The whole Bible is all about God. It's not about the human characters, but rather, it's about God, the main character of the Bible. Now, tayo po ay mga supporting, yung role natin ay kumbaga supporting actors and actresses, no? Hindi po tayo main character. Ang main character ay si Jesus. Now, tayo po lahat ay may mga roles. Kung paano may role yung mga tauhan sa Biblia, meron din po tayong role. Now, si Seth po, ang role niya doon tutulay yung dugo o salinglahi ni Jesus. At ang maganda nga pong binanggit dito, sabi dito sa verse 26, Seth also had a son and he named him Enosh. At that time, people began to call on the name of the Lord. Now, apparently, during the time of Cain, nagtayo ng city si Cain, hindi sila, I can only surmise or kumbaga interpret, na hindi sila tumatawag sa pangalan ni Yahweh. Pero nung pinanganak si Seth, nagkaroon ng community, si Enosh, sa pamamagitan ni Enosh, sa pamamagitan ni Seth, nagkaroon ng community of God or covenant people. And at that time, sabi dito, people began to call on the name of the Lord. Yun yung role nila sa story ng Diyos sa Biblia. And I hope sa story din natin, people begin to call on the name of the Lord because of you, because of me, because of our participation in the story of God. Lalo na tayo, inatasan tayo ng Diyos na ipangaral ang mabuting balita. And ang dalangin ko, habang pinapangaral natin ang mabuting balita, maraming mga tao na tumatawag sa pangalan ng Diyos. So, play your role in God's story. You have a role. Ang problema dito sa mundo, yung mga tao, akala nila sila yung mga main actors and actresses. Akala nila yung mundo ay umiikot sa kanila. Pero the moment you come to know Jesus, you will realize that Jesus is the main character and you have a role supporting actor or actress. Lahat tayo nakatuon sa main character, si Jesus Christ. So para po sa ating discussion, what is your role in God's story? Ano yung role mo sa istorya ng Diyos? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. Now, meron po tayong dive deeper. Itong dive deeper po na ito ay, kasi gumagawa po ako ng mga videos right after ng mga devotions natin para yung mga hindi ko nabanggit, hindi ko na i-share, pwede kong i-share doon sa video na yon. Hindi ko alam kung ano yung tawag. Kaya from now on, tatawagin ko siyang dive deeper. So ito po ay mga contents na para po dun sa mga taong interested sa mga topics natin. Nasamahan niyo po ako sa panalangin. Lord God, thank you for showing that even in sadness and brokenness, you are faithful. When I see how Seth was given after Abel, I remember that you never give up on your plans or your people. Sometimes life feels unfair or sad, and I don't understand why bad things happen. Help me to trust that you are always at work, bringing hope and pointing me to Jesus. Teach me to live faithfully like Seth, to share your hope, and to see your hand in every part of my life. In Jesus' name, amen and amen. Maraming